Paano ba tumataas ang crane? Dahil sa helicopter? Hindi. Magandang topic to mga boss. Ganito yan. I want you to imagine. Ang crane tinayo muna sa tulong ng isa pang uri ng crane, mostly mobile crane. Pag natayo na ang poste ng crane, nilalagyan ito ng isang hydraulic jack system na ang tawag ay climbing frame. Huwag niyo kalimutan yan ha, importante yan. Ganun pala yun. Pag natayo na ang buong crane at gusto itong pataasin, ang crane ay kukuha ng isang poste na ang tawag ay mast at ilalagay sa harap ng climbing frame. Pero bago mangyari ang lahat, ang crane ay kukuha muna ng isa pang mast for balance. Kita nyo ba yung nasa likod? Mabigat yan. Nilalagay yan para hindi matip over kung may binubuhat na mabigat. Yung sa likod pala, mabigat pala yan para magbabalance, para hindi lulundo yung sa harap. At to increase lifting capacity. Kung nakaangat na ang isang mast, itong climbing frame, hihiwalayin ang katawan ng crane at magkakaroon ng space sa gitna. So may space na. Itong naunang mast na nilagay kanina sa harapan ng climbing frame ay papasok sa space na iyon. At Kaya pala, pagka titingnan mo sa mga mataas na building, no, nasa dulo yung crane na yan, no, nakapagtataka bakit siya napunta dyan, ano? Ang galing. ise-secured at uulitin lang ang process na ito hanggang sa maabot ang desired na height at iiksi ito doing the reverse. May crane din na tumataas na napapalibutan ng building, di ba? So paano yan? Ganito yan. O ang Yan. crane na buo na. This time, merong hydraulic jack system na nilagay sa ilalim. Kung ang building na build na sa palibot ng crane, itataas yan, di ba? Itong hydraulic jack system na nasa ilalim ay dahan-dahan inaangat ang crane. Parang hinahagdan-hagdan ba? Pero, sinisecure ito sa floors ng building imbis na directly sa lupa. At inuulit lang hanggang sa maabot ang desired na height. Nagets? Ako si Nako, ganun pala yun, no. Well explained mga boss, no. DIY intercom na hindi na kailangan ng battery dahil hose lang ang kailangan. Ayan. Dito para daw mic check daw. Na, dungog. Ang galing ng intercom nila, oh. PVC pipe yan, yung ginagamit yan pagka gumagawa ka ng mga building, diyan pinapasok yung mga wireless, di ba? Sige. Ayan, kung gusto nyo magkarinigan kayo sa biyahe, ay ito lang ang gawin nyo sa mga helmet nyo. Lalo na sa mga mahilig mag-travel dyan, sa mga malayong Tipid talaga yan mga boss, no? lugar. Sige. Let's go. Legit talaga ito na magkakarinigan kayo. At ang laki ng Matic. matipid nyo kung ganito ang gagawin nyo. Biruin nyo, nasa mga 5,000 ang intercom. Pero kapag ganito ang gawin nyo ay may 30 pesos lang kayo, ay magkakarinigan na kayo ng 30 lang mga boss, no? May intercom ka ng lupet.